Ang away tungkol sa sweldo ay maaaring makaapekto sa mental health ng isang tao. Ito ay posibleng magdulot ng stress, anxiety, at maging depression dahil na rin sa financial uncertainty. Nagbibigay din ito ng pakiramdam ng pagiging undervalue at malalim na conflict sa employer, lalo na kung ang dispute ay matagal na at involve ang malaking portion ng income. Ang ganitong gulo rin ay nagdudulot ng pakiramdam ng betrayal na nagreresulta sa pagkasira ng tiwala. Gaano nga ba kalaki ang inakala ni Sharul Pitrijuso na nawala sa kanyang sweldo para tumbasan niya ito ng isang karumal-dumal na krimen? Dala ang isang patalim, tinungo ni Sharul Pitrijuso ang Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Muhammad na isang maliit na primary school sa Bandar Seleco noong May 17, 2018, bandang 2:15 ng hapon. Nilapitan niya ang anak ng lalaking sinasabing lumoko sa kanya at inundaya ng saksak ang 10 taong gulang na si Notzurin Faziera Mod Fadzil at ang kasama nitong kaibigan na si Nur Aina Umaera Subri, 11 years old. Ang pag-atake ay tumagal ng 10 minuto. Agad nitong nilisan ang paaralan bandang 2:30 ng hapon para hanapin ang lalaking sinasabing matagal nang nangloloko at nangungupit sa kanya. Pumunta ito sa Project Bantuan Binaruma sa Melayupera. Isa itong House Development Assistance Project ng Islamic Religious Council at Perak Malay Customs sa kampung Sungai Haji Muhammad sa Seleco, Bagandato. Nadatnan niya ang 3 pang anak ng kaaway at ang misis nitong si Zuraidah Mat Ali. Inatake nito ang mag-iina. Ang pangyayari ay naganap sa loob lamang ng 10 minuto sa pagitan ng 2:30 hanggang 2:40 ng hapon. Bandang 2:45 ng hapon nang pumunta naman ito sa tapat ng Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Muhammad para abangan ang isang religious teacher na kinilalang si Redwan MB na 32 years old. Nang nakita ang guro, sinugod niya ito gamit ang itak na meron pang bahid ng dugo ng mag-iina. Agad na tumawag ng pulis ang mga nakasaksi sa ginawa nitong pag-atake. Sinasabi ring kinuyog ito ng mga tao, kaya inaresto ito ng walang malay ng mga otoridad. Ang akusado ay kinilalang si Sharul Pitrijuso na naninirahan sa Taman Alamega, Shah Alam, Selangor nang ginawa nito ang krimen. Si Sharul, na 35 years old, ay kinasuhan noong May 30, 2018 sa 3 magkakaibang kaso ng pagpatay o paglabag sa Section 302 ng Malaysian Penal Code. Ito ay may kaukulang parusa na death penalty sa pamamagitan ng pagbikti pag napatunayang guilty. Ayon sa ginawang investigasyon, ito ay armado ng malaking itak. Nagtagumpay itong mapaslang sina Nur Zia Fasiha Mod Fadzil, 2 years old, Muhammad Firash Zafril Mod Fadzil, 3 years old, at Muhammad Faki Zahirul Haq Mod Fadzil, 5 years old, sa kanilang tahanan. Maswerte namang nakaligtas ang ina ng mga bata sa kabila ng mga natamo nitong injuries. Ang karumal-dumal na pagpaslang ay naganap sa unang araw ng Ramadan. Ang murder sa bansang Malaysia ay punishable ng death o 30 to 40 years imprisonment o 12 beses na hagupit ng latigo. Sinampahan din siya ng kaso laban sa paglabag sa Malaysian Section 307 o attempted murder kay Zuraidah Mat Ali na 35 years old. Ito ay punishable ng minimum of 10 years na may kaakibat na 20 years imprisonment kung ang biktima ay nasugatan during the attack. Lumabag din siya sa Malaysian Section 234 o voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means dahil sa ginawa nitong pag-atake sa nakakatandang kapatid ng kanyang 3 biktima na si Notzurin Faziera Mod Fadzil, kay Nur Aina Umaera Subri at sa isang primary school teacher. Ang sinumang nanadya na magdudulot ng pinsala sa ibang tao gamit ang anumang weapon tulad ng kutsilyo, baril o corrosive substance ay maaaring makulong ng 10 taon, mabigyan ng kaakibat na mukat, paghagupit, o kombinasyon ng lahat ng kaparusahan. Naiintindihan din umano ni Sharul Pitri ang mga kasong sinampa sa kanya. Hindi rin ito pinayagan ng korte na makapagpiyansa para pansamantalang makalaya habang hinihintay ang kanyang trial. Niset ng Magistrate Shadatul Kamila Zakaria ang kanyang trial noong July 14. Binigyan din ng pagkakataon ng korte ang prosecutor para makuha ang mga autopsy ng mga biktima, gayon din ang chemistry at surgical results ng mga ito. Ang indictment ay binasa sa harapan ni Magistrate Shadatul Kamila Zakaria. Si Sharul Pitrijuso ay humaharap sa kabuuang 7 kaso. 3 dito ay paglabag sa 302 ng Penal Code. Ang isa ay under ng 327 Penal Code. At ang kabuuang 3 ay under naman ng 324 Penal Code ng bansang Malaysia. Pinamunuan ni Deputy Public Prosecutor Afika Liana Rosman ang prosecution team. Ang defendant na nakatira sa Taman Alamega, Shah Alam, Selangor, ay nag-plead ng not guilty sa 4 na charges. Sinabi nito sa harapan ni Magistrate Norita Mod Ardani na siya di umano ay unconscious at delusional noong mga panahon na nangyari ang pag-atake. Sa magkahiwalay na korte, dininig din ang pagtatangka niyang pagpatay sa 4th-year student na si Not Aina Umaera Subri na 10 years old. Ang krimen ay nangyari sa harapan ng Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Muhammad Cottage sa pagitan ng 2:15 hanggang 2:25 ng hapon.
Ito ay nakasuhan din sa pagtatangka nitong pagpatay kay Red Juan MB, 32 years old, isang religious teacher. Ang pangyayari ay naganap sa kaparehong National School, bandang 2:45 ng hapon. Napag-alaman din na ang akusado na kilala rin bilang Rambo, ay pinagyabang pa sa ilang villagers ang kanyang ginawang pagpatay sa 3 bata. Noong August 6, 2020, napatunayang guilty si Sharul Pitri ng Ipon High Court sa pagpaslang sa 3 magkakapatid na lalaki. Ang krimen ay naganap sa kanilang bahay sa Kampung Sungay Haji Muhammad, Seleco, Teluk Intan, Perak, noong May 17, 2000, sa pagitan ng 2:30 hanggang 2:40 ng hapon. Pinatawan ng kamatayan ni Judge Anselm Charles Fernandez, si Sharul Pitri Juso, matapos suriin ang lahat ng mga nisubmit na evidence ng magkabilang kampo. Matagumpay di umanong napatunayan ng prosecution team na ang lalaki ay guilty sa lahat ng kasong sinampa sa kanya. Napatunayan ding guilty ang 40 years old sa pagtatangka nitong pagpaslang kay Zuraida Mat-Ali na ina ng kanyang mga biktima. Pinatawan siya ng karagdagang 6 na taong pagkakabilanggo. Ang pananakit naman niya sa kapatid ng kanyang biktima na si Nur Zurin Faziera Mood Fadzil, 10 years old, sa kaibigan nitong si Nur Aina Umaera Subri, 11 years old, at sa gurong si Red Juan MB, na 32 years old naman ay merong kaparusahan na karagdagang 6 na taong pagkakakulong. Pinahayag din ng defense team ni Pitri na sila ay maghahain ng apila. Ayon naman sa ni-assign na counsel sa lalaki, ginawa di umano nito ang krimen dahil sa matinding galit na nararamdaman sa ama ng mga biktima. Ni-reject ng High Court ang hinaing apela ni Sharul Pitri. Inutusan din ito ng korte na bunuin ang karagdagang 12 years na pagkakakulong na pinataw sa kanya bago pa man ito harapin ang kanyang death sentence. Ayon sa abogado niyong si R. Mahendran Naidu, ang lalaki di umano ay wala sa tamang state of mind nang ginawa nito ang mga krimen. Ito daw ay nasa impluensya ng droga. Sinasabing ang dahilan ng krimen ay dahil sa matinding galit nito sa ama ng mga bata na inaakusahan nitong kumukuha ng porsyon ng kanyang sweldo. Ito di umano ay labis nang nagsisisi sa kanyang aksyon at humihingi ng kapatawaran sa pamilya ng kanyang mga biktima. Ang naturang pahayag ng defense ay kinontra naman ang Deputy Public Prosecutor Norzilati Aizhani Zainal. Hinain itong evidence ang report ni Dr. Ian Lloyd Anthony na isang forensic psychiatrist. Ayon sa evaluation niyo, si Sharul ay nasa tamang pag-iisip noong ginawa niya ang kanyang mga krimen. Ni-conclude ng doktor matapos ang 11 interview na ginawa niya kay Pitri na ito ay fit to stand on trial. Ni-dismiss naman ng Court of Appeal ang sinumiti nitong request noong September 14. Na-upheld pa rin ang death penalty nito sa kaso ng pagpatay sa 3 magkakapatid, 5 taon na ang nakakaraan. Ang 3 member ng comprising justice na sina Datuk Vizier Alamaydin Mira, Datuk Colin Lawrence Siquera, at Datuk Azmi Aridi, sila ay nagkaisa sa desisyon i-dismissed ang appeal ni Sharul Pitri Juso sa kanyang conviction at kaparusahan. Binasura din ng korte ang legal insanity defense na hinain ng kampo ni Pitri. Ayon sa testimonya ng isang forensic psychiatrist expert, ang akusado ay alam ang consequences ng kanyang actions. Ni-reject din ni Justice Vizier ang request na gawing jail sentence ang kaparusahan nito. Sa bagong amendment ng Section 302 ng Malaysian Penal Code, ang appellate court ay merong kapangyarihang palitan ng custodial sentence sa pagitan ng 30 hanggang 40 years. Ang mga pinataw na death sentence sa sinumang akusado. Pero napatunayan ng korte na walang reasonable basis para gawin ito sa kaso ni Pitri. Sa pagtingin sa overall evidence at mitigation na ni-present ng appellant, nagdesisyon ang korte na magbigay ng prioridad sa public interest, ganun din sa interest ng mga naging biktima nito. Binigyan din ni Justice Vizier na 3 inosenteng buhay ang nawala dahil sa cruel act ni Sharul Pitri Juso, dahilan kaya ang sentensyang natanggap ng lalaki ay pinagtibay ng High Court. Meron itong automatic right para magsumiti ng apila sa Mahkamah Persekutuan o Federal Court. Pagkaraan ng 1 taon, pinagtibay din ng Federal Court ang death sentence ng conviction ni Sharul Pitri Juso dahil sa pagpatay nito sa 3 magkakapatid sa Perak, 6 na taon na ang nakalipas. Ni-request din ng abogado ni Juso na palitan ng imprisonment ang sentensya nitong kamatayan dahil ang lalaki ay wala di umanong criminal record maliban sa occasional na paggamit nito ng droga. Ito rin di umano ang nangangalaga sa 80 years old nitong ina. Ang 3 panel member na pinamumunuan ni Chief Judge of Sabah, Sarawak Abdul Rahman Sebli, ay ni-dismissed ang hinain nitong request. Ayon sa prosecution team, hindi di umano nito dapat dinamay ang mga walang kamalay-malay na mga bata sa galit na nararamdaman nito sa ama ng mga ito. Nawalan di umano ng buhay ang 3 bata overnight, kaya ang death penalty ay nararapat lang na parusa sa kanya. Ayon kay Rahman, hindi di umano nagkamali ang High Court sa pagsisentensya dito ng kamatayan at appropriate din umano ang ginawang pagpapatibay ng Court Appeals ng sentensya nito dahil na rin sa severity ng krimen. Sa mga panahon na iyon, ang Court of Appeal ay nasa proseso rin ng pag-a-amend ng kanilang batas
tungkol sa pag-a-abolish ng mandatory death penalty. Ito ngayon ay magbabase sa discretion ng judge na dumidinig sa kaso. Wala din umanong mitigating circumstances para i-justify ang pagsisentensya ng pagkakakulong sa halip na death penalty, ayon pa kay Rahman. Ito ay sinang-ayunan din ni Justices Zabaria Yusof at Abdul Karim Abdul Jalil. Binigyang diin din ni Rahman ang kahalagahan ng pagbabalanse ng simpatya para sa mga nagkasala at pagdurusa na idinulot sa mga biktima. Gayon din ang pinsalang idinulot sa lipunan ng mga aksyon ni Sharul. Ang general principle para sa appellate court ay para maghina-hinay sa pag-interfering sa mga sentensyang ginawad ng mababang korte, maliban lamang kung ang hatol ay labag sa batas o hindi nararapat ayon sa bigat ng krimen. Kasalukuyang binubuno ni Sharul Pitrijuso ang kanyang kaparusahan. Hindi pa nagpapahayag ang defense team nito kung mag-a-apply sila ng clemency kay Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang hindi pinangalanang ama ng mga biktima. Masasabi bang nagawa lamang ni Sharul Pitrijuso ang mga krimen dahil sa bugso ng kanyang damdamin o siya ay diabolical na deserve mapatawan ng kamatayan?